Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 8 ng Pebrero, sa ganap na alas 11 ng umaga, isang rumaragasang landslide ang halos magbaon sa isang village sa Junan County sa Sichuan. Ang rumaragasang putik at mga bato ay kumalat sa napakalaking lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Naging mabilis ang pangyayari kaya ang ibang mga tao ay nawala na ng pagkakataon para makatakas. Noong kinabukasan sa parehong oras, iniulat ng mga otoridad na nasa 10 bahay ang nalibing na kung saan isa ang nakumpirmang patay habang nasa 28 naman ang nawawala. Makikita sa iba't ibang mga video kung paanong nagsimula ang pag-landslide na kung saan dumagundong ito ng napakalakas na parang katapusan na ng mundo. Sa naturang village, maririnig noon ng mga taong sumisigaw at nagiiyakan. Nang matapos ang insidente, marami sa mga residenteng nakaligtas ang naiyak na lang sa mga tabi habang pinagmamasdan nila ang kanilang dating lugar. Ayon sa mga residente, halos isang bundok umano ang gumuho at natabunan ang kanilang lugar sa loob lamang ng halos 10 segundo. Matapos ang insidente, walang nagawa ang mga residenteng nakaligtas sa lugar kundi ang ipakita ang kanilang na-videohan habang nangyayari ang trahedya. At sinasabi nilang matagal na din pala nilang sinabihan ang lokal na gobyerno ng kanilang lugar tungkol sa nagbabadyang landslide sa kanilang lugar, subalit hindi umano sila pinansin at walang ginawang aksyon ang kanilang lokal na gobyerno. At ang mas nagpainit pa sa ulo ng mga residente roon, sinabihan daw sila noon na huwag mangamba dahil ang naturang bundok ay nasa matibay na pundasyon. Dahil dito ay maraming mga netizens ang nagsabi na kung bakit hindi umano alam ng mga eksperto ang totoong kalagayan ng bundok. Wala umanong nag-abala na i-check kung ligtas pa bang manirahan sa paanan ng bundok. Wala umanong warning o anumang mensahe ng pag-iingat mula sa mga kinauukulan. Marami sa mga nakaligtas ang agad na pinuntahan ng mga natabunan nilang mga bahay at kamag-anakan. Gamit ang kanilang pala at asarol, mano-mano nilang hinuhukay ang lupa at nagbabaka sakaling may mailigtas silang kapamilya nila. Pero ang kanilang mga gamit ay hindi sapat para mano-mano nilang hukayin ang natabunang village. May mga residente na pala noon ng naturang village ang nagsabi taong 2024 na may mga bato at lupa ng unti-unting gumuguho pababa. Minsan pa umano'y nakakarinig sila ng tunog na parang paputok sa ilalim ng lupa. Agad naman itong sinuri ng mga eksperto subalit ang kanila umanong panawagan sa mga lokal na opisyal ay hindi din pinakinggan. Kumilos lamang ang mga opisyal 7 minuto matapos ang landslide na kung saan inalerto nila ang kanilang emergency response team at nagpadala ng saklolo sa naturang lugar. Umabot pa ng 8 oras bago dumating ang mga eksperto na may daladalang tamang kagamitan sa paghukay ng lupa at paghahanap ng mga natitirang buhay na tao sa ilalim ng lupa. Siyempre inaroon ng media upang makiusyoso at maghatid ng balita sa kanilang bansa. Sa lumabas ng mga balita noon mula sa kanilang local media, ikinabahala umano ni Xi Jinping ang nangyari at tinutukan nito ang insidente na ayon pa sa mga lumabas na balita, pinapagawa umano ni Xi Jinping ang lahat para mas mapabilis ang pag-rescue sa mga natabunan. Isa pang opisyal ng gobyerno nila ang sinabi na dapat malaman kung ano talaga ang naging sanhi ng pagguho ng lupa. Kailangan din umanong i-evacuate ang mga residente sa lugar upang maiwasan ang ganitong klaseng mga pangyari sa hinaharap. Agad din nagpadala ang gobyerno ng nasa mahigit kumulang 1,000 personnel upang mas mapadali pa ang pagre-rescue sa mga biktima. Subalit ang lahat ng ito ay isang propaganda lamang pala umano ng CCP. Ito umano nagiging propaganda ng mga nasa pwesto sa tuwing magkakaroon ng mga trahedya. Imbes na tulungan umano ng maayos, kumukuha lamang sila ng mga videos at larawan na kunwari ay masigasig sila sa pagtulong at pakikisimpatya, pero sa totoo lang, wala umano silang nagiging tulong sa mga totoong nangangailangan.
Minsan pa umano, isang opisyal lamang ang bumisita sa lugar subalit ang kanyang mga kasamahang mula sa media na magko-cover sa pangyayari ay nasa 10. Ipinapamukha nila sa publiko na dapat ay magpasalamat ang mga naapektuhan sa ginagawang effort ng kanilang mga opisyal. Ayon sa mas malalim na pagsisiyasat, ang naging sanhi umano ng pagguho ng lupa sa lugar ay dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Subalit bukod sa malakas na buhos ng ulan, hindi pinagtuunan ng pansin ng mga opisyal ang nagdaang warning ng mga mismong residente na naninirahan sa lugar na kung saan palagi umano silang nakakaranas noon pa man ng unti-unting pagguho ng mga bato sa kanilang village at wala kahit isa ang pumansin dito. Isa pa sa nagpa-trigger sa landslide ay dahil sa patuloy na coal mining sa bundok. Ayon sa ulat, ang naturang village ay parte pala ng Junan Mining Area na tinawag nila noon pa man bilang Sea of Coal. Ang lugar na ito pala ang pinaka nagpo-produce ng maraming coal sa buong Sichuan Village. Maraming mga minahan ng coal ang nakapalibot sa lugar na ang ilan nagsimula pa mahigit sa 2 dekada na nakakalipas na may annual productivity capacity ng hanggang 30 tonelada ng coal. Pero noong nakaraang 2022, mas in-upgrade pa ang ginawang pagmimina sa lugar na hindi naman tinutulan ng mga lokal na opisyal at mula noon ay umabot na sa 300,000 tonelada ang kanilang coal production kada taon. Maraming mga residente ang naniniwala na dahil sa mga underground mining kaya rumupok ang paanan ng bundok. Subalit muli, sa paulit-ulit na panawagan ng mga residente na dapat ay aksyonan na ang mga gumuguhong mga bato noong mga nakaraang taon pa man, ay tila nagbibingi-bingihan ng mga opisyal at hindi din sila tinulungan. Hindi umano sumapat ang mesh wire na nilagay sa gilid ng bundok para pigilan ang pagguho ng lupa. Wala ding evacuation warning ang naganap. Nagpatuloy pa din umano ang pagmimina sa ilalim ng lupa sa kabila ng panganib na maaaring tong idulot sa mga nakatira sa village. Hindi umano dapat isisi sa pag-ulan ang landslide dahil sa sobrang lawak na naganap na landslide. Hindi umano sasapat ang mahinang ulan para matrigger ang pagguho. Ngayong buwan din ay may tuturing na dry season sa lugar kaya kung uulan man umano ay napakahina lamang. Wala umanong dapat sisihin dito kundi ang mga kumpanyang nagpapatuloy sa kanilang ginagawang pagmimina sa lugar. Ginawa umano nilang tila ampaw ang ilalim ng lupa dahil sa sobrang pagmimina ng kung ano-ano, kaya ang naging resulta na walang matibay na pundasyon na kakapitan sana ng bundok. Ang mas ikinagulat pa ng ilang mga tao sa China ay ang ilang mga tauhan pala ng minahan ay hindi sumasailalim sa tamang pagmimina. Ang mapa na maaari lamang umanong pagminahan ay hindi sinusunod ng mga nagmimina, lalo na yung mga maliliit lamang na klase ng mga minero. Sa tuwing i-inspeksyonin din umano ng mga eksperto ang naturang lugar, gumagawa lamang sila ng senaryo o drama na kunwari seryoso sila sa kanilang ginagawang inspeksyon, pero ang totoo, itinatago nila sa publiko ang totoong kalagayan ng lupa sa lugar at ang mga kapalpakang ginagawa ng mga small time na mga minero. Hindi nila sinasabi sa gobyerno ng China ang totoong kalagayan ng lupa kaya't kampante din ang mga namumuno sa itaas na walang dapat silang ikatakot. Hindi nila sinasabing ang ilang mga nagmimina ay sumusobra na sa mga itinakdang lugar lamang na dapat pagminahan. Marami din pala sa mga small-time miners ang may mahigpit na koneksyon sa mga lokal na opisyal. Ang mga opisyal na ito ang silang tagakuha ng mga dokumento para makapagmina ang ilan, pero syempre, pera din ang namamagitan sa mga ito. Ang ganitong klaseng kalakaran ay madalas na nangyayari ngayon sa China mula pa man noong mga nakaraang taon. Pero dahil sa kontrolado ng gobyerno ng media, ang ilang mga may hawak na ebidensya ng panloloko ay walang kakayahan upang ipakalat ang kanilang nalalaman gamit ang social media. Sinasala muna lahat ng mga balita na lalabas sa telebisyon at sa mga pahayagan bago ilathala ang mga ito. Ang insidente na ito ay hindi na pala ang unang pagkakataong nangyari. Nangyari na din pala ang ganitong klaseng trahedya noong mga nakaraang taon at ang sinisisi pa rin ay dahil sa walang habas na pagmimina sa lugar. Hindi na lamang sa isang lugar ito nangyayari kundi sa iba't ibang panig na ng bansang China. Hindi na din kasi mapigilan ng gobyerno ang ganitong gawain at ang totoo, sila pa ang gumagatong dito dahil sila ang mas nakikinabang.